Alamin naman natin ang latest sa Bagyong Julian. We have Pag-asa weather forecaster Lori De La Cruz. Ma'am Lori, magandang hapon po. Magandang hapon, sir, at sa mga kababayan natin. Si Julian o Bagyong Julian ay nasa coastal waters pa rin ng Batanes at taglay nito ang lakas ng hangin umabot sa 175 kilometers per hour near the center at magbugso na 240 kilometers per hour. Malakas pa rin itong bagyo at malakas na mga malakas na hangin pa rin ang nararanasan ng ating mga kababayan doon, especially sa mga lugar na nakataas ng ating signals. Signal number 4 ngayon sa Batanes, signal number 3 pa rin sa Babuyan Islands. Signal number 2 naman sa mainland Cagayan, Apayao, Abra, Kalinga, Ilocos Norte, northern and central portions ng Ilocos Sur. Then signal number 1 sa natitirang bahagi pa ng Ilocos Sur, sa La Union, Pangasinan, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, northern and central portions ng Aurora, and the northern and eastern portions ng Nueva Ecija. Yan muna ang latest. Ma'am Lori? Yes, Opo. yes, sir. Sinasabi rito, by the time na umabot siya ng super typhoon status, mga 185 kilometers per hour, sobrang lakas po nito. Yung 130 kilometers west of Basco, Batanes, ito ho ba ay sa tingin ninyo kaya pang maka-damage nito, paminsala po ito o malayo-layo na po ito? Yung 100 kilometers Opo, west of Batanes. Opo. Hindi pa po yun gaano kalayo kasi yung ating diametro umaabot ng almost 600 kilometers yung kabuuan. So parang yung radius na 300 kilometers. So most likely hagip pa rin. Ala. Opo. Ma'am Lori, okay. Sinasabi po nila na baka Wednesday or Thursday lumabas ng Philippine Air Responsibility itong si Julian. Tama ho ba? Yes po. Opo. Parang sobrang bagal naman ho yata at hindi ba nakakatakot yung mabagal? Nakaka-pick up siya ng enerhiya po. Actually, sir, bukod dyan, babad na rin po yung ating islands sa extreme northern Luzon sa malakas na hangin. So, grabe yung exposure, tapos grabe din yung ulan nito. So, kaya talagang we're hoping na by this time ay nasa safe po na kalagayan yung mga kababayan doon. Yung mga kailangan sa evacuation center ay hopefully nakapag-evacuate po talaga. And walang residents sa coastal waters. Opo. Parang may pattern. Opo. Ma'am Lori, parang may pattern ho tayo napapansin na may ginayahan din po itong si Julian, yung magiging track niya na papuntang Taiwan, na pagkalagpas po biglang lumalakas po, biglang nagiging super typhoon yung status. Ilan ho ba ang mga bagyo sa taong ito na kapareho po ng naging track? Ang tanong po ay ilang bagyo? Tama po ba? Opo, yung parang kagaya ng ganito. Parang may pattern po siyang sinusundan Okay. Nasa climatology na rin po din kasi yan. Kumbaga may tendency ng ganitong bagyo na in this month ganito yung maging track niya. I see. So, ang nakikita din kasi natin yung sinasabi niyo po na parang nag-intensify pa siya, rapid intensify pa siya kung saan malapit na siya sa kalupaan. Nangyayari po yan, napansin namin, usually pag La Nina. Impending La Nina episode po tayo or season. So, ayun, most likely, may factor yon dahil mainit po yung dagat dito. Mainit yung dagat dito sa... Opo, oo. Ma'am Lori, okay. Yung tinatawag na monsoon break, tapos na ho ba yun? At kung sakaling bumalik po ba ang habagat, of course, magkakaroon din ba ng interaction ito o masyadong malayo na ho ba? Yung ano po, sir? Yung habagat po. Okay. Habagat, ngayon po kasi sir, nakikita natin mahina na ito. So hindi na ganoon ka lakas yung epekto niya or maging lakas ng hatak niya. Okay, Ma'am Lori, panghuli na lang po. Last paabiso lang po, sino po ang mga dapat mag-ingat pa rin kahit palabas na po ng bansa itong si Julian? Well, hindi pa po talaga siya technically, sir, hindi pa po ito palabas. Nasa nasa area pa nitong extreme northern Luzon. So, doble o triple ingat po ang ating abiso sa mga kababayan natin doon sa extreme northern Luzon.
and even sa buong Northern Luzon dahil nakataas pa rin ang sa ating signal doon and sa parts of Central Luzon. Alright. Maraming salamat po sa oras niyo. Yan po ang ating Pag-asa Weather Forecaster, Lori de la Cruz.